guess where we are right now, guys? Coffee break muna tayo. Moment of truth. Ito. Xin-chao. Xin-chao. Welcome back guys sa aming channel. This is Jamie. And I'm John. So, nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3. Kasi, malamang alam nyo na, nasa thumbnail yan. Pupunta tayo ng Saigon or Ho Chi Minh, Vietnam. Yes, so dumating tayo dito sa NAIA around 4:30 to 7 p.m. So, medyo maraming tao. So, pero tingnan natin, mabilis lang pala sa counter tsaka sa immigration. Wala naman kaming ngayon na extra lots. Wala kaming backdrop. So, mas mabilis dapat yun. So, mas sandali lang tayo sa Ho Chi Minh. Pero, this will be our first time. This is our first time in Ho Chi Minh. Kaya, samahan nyo kami sa travel na to. Excited kami. It's the first time nga eh. So, pero bago yun, tayo dumating doon. Syempre, papakita namin sa magiging process ulit dito sa NAIA Terminal 3 and then sa immigration and then magla-launch tayo later at saka yung mga requirements pupunta ako. Okay? Excited ako? Excited ka na? Excited na ako. Let's go! Let's go! Time check guys, 7:27 p.m. Natapos ang lahat-lahat ng pangyayari dito. Mula pagdating namin, check-in sa Cebu Pacific, then immigration, tapos sa X-ray. At ngayon, nasa harap kami ng e-lounge para mag-lounge muna bago So, sa immigration, mabilis. Mabilis sa immigration. Tapos yung sa Cebu Pac, mga 15 minutes lang siya. Immigration, mas mabilis. Mas mga 5 minutes. Tapos, ang tinanong lang sa akin guys is, ano daw work mo? So, sabi ko, content creator. Tapos, tatak na. Sa'yo, Ang tinanong lang sa akin, kailan yung balik? kailan yung balik? Yes. Ganun lang yung mga tinanong guys. Sinubalis lang. Pero, tumagal kami. Hilaan nyo sa X-ray machine ng mga gamit. Medyo naipon yung tao doon dahil mabilis nga sa immigration. Kaya nag-pile up yung tao yung sa pila sa X-ray. Yes. Pero, natapos na. So, tara, pasok pa tayo sa e-lounge at kain tayo. Let's go! Mami? Thank you. Okay guys, so yun, nakaalis na kami sa A-Lounge at nandito na kami sa aming boarding gate, 108, na supposedly 104, na-move sa 108, so dapat aware kayo sa mga ganon. Titingnan nyo yung screen. Oo. Doon makikita kung ano na totoong gate nyo kasi iba pa yung nakasulat sa boarding pass sa totoong magiging gate. So yun, quick review lang ng A-Lounge. For me, maganda yung lugar mismo. Tapos, mababait talaga yung mga in-assist pa talaga tayo kung saan tayo uupo kanina kasi puno. Tapos, in terms of food, para sa akin, the best pa rin ang food ng Pags. Second, Marhaba. Pangatlo lang sa akin si A-Lounge. Oh. Pero, nabusog naman ako. Hindi na tayo ma-arte sa ganyan. Pero, sabi ko kasi kanina, i-review ko quickly yung tatlo. So, ikaw, ano masasabi mo sa A-Lounge? Parehas lang naman tayo no? Yung Pugs na number 1, number 2 Marhaba, number 3 ang A-Lounge. Pero ang nagustuhan ko sa A-Lounge, yung mga cheese nila. Oo. Hindi ko makakalimutan yung siomai sa Pagse. So, kaya yun yung number 1 ko pa rin. So, okay naman yung A-Lounge, first time A-Lounge experience namin. So, quick discussion, quick talk about kung ano ba yung mga requirements papunta sa Ho Chi Minh. Eto na. Sige na, simulan mo na. Okay. So, Wala. number 1, wala na. Hindi, joke lang. Hindi, kasi tinignan ko, wala siyang mga e-arrival card, mga ganon. So, ang i-ready lang natin talaga is yung e-travel, yung e-gov. So, Siyempre, passport, e-travel, and then, siyempre, flight ticket. Yun lang. So, guys, walang visa sa Ho Chi Minh, Vietnam. Kaya, isa to sa magandang puntahan nating mga Filipinos. Kasi, walang visa. So, mas easy, di ba? Kaysa sa may mga visa countries. So, yun, wala naman. Pero ang balita ko, pagdating daw dun sa Ho Chi Minh, balita ko
haba daw pila sa mga immigration, tsaka sa, I don't know, kung may iba pa, customs, pero mostly sa immigration daw tumatagal. So, sana hindi ngayon. Pero, yun, share namin sa inyo kung anong maging experience namin mamaya sa Ho Chi Minh Airport. Tapos, guys, naghanda na rin kami ng eSIM Yay! na i-activate namin mamaya. Activated na Ay, siya. activated na. Oo. Pero in-off lang namin yung data. Oo, kasi once makasagap siya ng signal, ma-activate na. Magsa-start na yung araw nung eSIM nyo. So yun, ang recommended namin, as we've said before, is eSIM na talaga. Dati, user kami ng pocket wifi, tsaka ng physical SIM. Pero ngayon, eSIM na kasi mas madali. Kasi wala ka nang ilalagay na SIM card o wala ka nang i-charge na pocket wifi. eSIM na lang, di ba? Mabilis na siya. And, mas mura siya, di ba? Oo, sobrang mura niya. Itong 5 days na eSIM namin na nabili namin sa Klook. Nasa 270 pesos lang, guys. Oo, 270. Unlimited na yun, ha? Unlimited na yun na daily for 5 days. Tapos makaka-discount pa kayo kapag ginamit nyo ang mga codes namin na nakikita nyo sa screen. At hindi lang sa Klook, meron din kaming mga discount codes sa Agoda Hotels and Agoda Activities and Klook. So yun, gamitin nyo yan para makatipid kayo at marami pa kaming maging panggala. So yun, mamaya check natin sa Ho Chi Minh kung mabilis ba or matagal yung magiging experience natin for the first time. Kaya, stay tuned, subscribe, ting ting ting. Yeah. Pero, banggitin ko lang quickly. Kasi nagtanong na rin ako sa mga content creator friends natin. Sila Ate Aisha, pati si The Sensons. Kung gumamit sila ng fast track. Ayun Fast pass. Yun, fast track, fast pass. Yun kasi yung pampabilis ng immigration ng Vietnam. Pero sabi nila, Kahit wag na. kahit wag na. Kaya, sunod namin advice nila and tingnan natin kung tayo ay matatagalan or sakto lang. Dahil sanay naman tayo dyan sa immigration, di ba? Na matagal. Kaya, kayang-kaya natin yan, di ba? Okay, malapit na rin ang ating boarding. See you later, guys, sa Ho Chi Minh na. Okay, see ya! At ayun na nga guys, touchdown Ho Chi Minh, Vietnam officially at naka-check-in na tayo sa hotel. But before namin kayo i-tour sa hotel at i-review to kasi hindi pa namin na-tour talaga. Kakarating lang talaga namin eh. Kwento muna namin sa inyo what happened kanina sa immigration, sa plane and all. Okay, umpisa natin sa Plane. flight. Sa plane. Good thing is less than 3 hours yung biyahe. Ang ganda nung biyahe namin, ang bilis. Tapos smooth, no? Magaling yung pilot namin. Oo. Good job. However, yung experience namin kanina sa plane is para akong nasa Divisoria. Joke lang. Kasi naman, no, may nagpapatugtog ng malakas sa phone, tapos may batang iyak ng iyak, tapos may babaeng ubo ng ubo, na hindi ko lang babae ba yun kasi parang nagagrowl na siya eh. Sobrang lakas ang lakas talaga. talaga ng ubo. Tapos biglang may sumisinga doon sa Oo. kaliwa namin. Grabe. As in, parang ang lapit sa amin ng mga yun, ng mga taong sinabi niya na ganun. So, minsan ganun talaga sa flights, di ba? So, buti na lang. Less than 3 hours nga lang. So, hindi namin masyadong naging problema. Tapos tumahimik naman sila. Ang medyo matagal na ingay yung ubo. Oh, yung ubo Sobrang talaga. Grabe guys. As in, hindi ka makakatulog. Magigising ka sa ubo niyan. Lakas. Parang So, parang may orchestra kanina. Oh. Tapos, parang sa harap may umuubo rin eh, no? So, ayun. Season ba ng ubot sipon ngayon? So, we're praying, we're hoping na sana wag kami magkasakit ngayong Vietnam trip namin kasi kakarating lang namin tapos ang daming umuubo kanina sa plane. So, sana wag kami magkasakit para tuloy-tuloy yung gala natin, di ba? So, ayun. Tapos, hating gabi pa nung dumating tayo dito sa medyo lobat kami, puyat ang mga tito-tita nyo kasi sanay kami mga 10 a.m. 10 p.m. nakahilata lang kami sa kwarto eh. Ngayon, Red eye flight eh. Ganon. Tapos, so yun, nakarating kami sa airport ng 12:11 a.m. So guys, may time difference ang Vietnam at Philippines.
Vietnam is 1 hour behind. So, 12:11 kami dumating dito, pero sa Pilipinas is 1:11 p.m. yun. Ay, AM yun. So, ganon. So, ilalagay ko lang dito para hindi tayo malito sa mga oras-oras. Then, after that, diretso na kami sa immigration. Ito na ang immigration kwento. Sabi, di ba, sobrang haba ng pila. Mahaba naman, but maraming open na, ano tawag doon, window. Yung mga immigration officer, maraming open as in. So, ano oras tayo natapos? So, natapos tayo 12:33. Pero alam mo, may pagkaswerte din tayo eh. Bakit? Kasi yung pila natin, yung parang pinagpila natin, parang series of pila yun eh. Parang nag-close down na yung pinilahan natin. Tapos nandun sila sa lahat, sa gitna nagsisiksikan. So, parang na-cut off Oo, dun sa na-cut pila off. natin. Tapos, may panibagong surge ng bagong dating na tourists or mga visitors. Tapos yun, humaba na sila doon. So, may ganun talaga. So, totoo siya na medyo mahaba yung pila minsan. Pero, in our case, maswerte pa. Kasi mga ano lang, less than 30 minutes lang yun. All in all, sa Kumbaga, immigration. Natapos tayo 12:33. Dumating kami, 12:11. Natapos kami sa immigration, 12:33. And then, wala kaming baggage eh. So, nag-hand carry lang kami ngayon. So, wala na kaming kinuhang baggage. Although, maluwag lang din naman dun sa baggage area. Tapos, may isa pang another pila bago ka makalabas. Yung x-ray. Yes. Pero, mabilis lang din. Although, kanina, may mga sumisingit. So, parang, ganun din. May ganun din pala Nasa dito. naiya tayo. And yung airport, guys, kwento lang namin quickly. Yung airport, yung itsura is parang similar lang din siya sa Naiya, pero hindi magulo. Yes. Or ewan ko kung yung oras lang ba ng dating namin, less yung tao, or hindi ganun karami yung passengers, pero hindi siya ganun kagulo sa akin. Pero kamukha Kamukha nga. ng Naiya. Tapos, ano siya, parang, kasi paglabas namin ng plane, immigration agad. Paglabas mo ng immigration, nandun agad yung Kasada. baggage. Tapos Baggage pala. Pagkalagpas mo nung security check, yung x-ray, labas na agad. Kalsada na. 'Di ba? Parang naiya, 'di ba? Kasi sa Japan ang haba ng lalakarin eh. As in pagdating mo parang 20k joke lang, 20k steps. Hindi naman, parang mga basta maraming steps agad, tas ang haba-haba ng mga walk-a-later doon, 'di ba, sa Narita. Pero dito ano lang, very mabilis lang, very maliit, chill. Simple. Yun na yun. Yun na yung itsura talaga ng mga ng airport nila dito. Tapos same na same din sa Pinas or baka mas maingay pa nga sila dito yung mga nagsi-SIM card. SIM card. Oo, yung mga nag-aalok ng SIM card. So, dahil hindi na nga namin kailangan, so hindi namin pinansin. Kasi may nakaano na kami, eSIM. Tapos, Hinahanap natin yung ATM. oo. Yung ATM sa loob ng airport mismo is out of service. Yes. Nakasulat naman doon, merong ATM sa left. Paglabas mo ng airport, tapos punta ka sa left. So, yun. Naka-withdraw naman kami. But, eto, may catch pala sa withdraw. May Withdrawal limit siya na 3 million. Oo. So, kasi 3 million ano VND. contractor tayo. So, maliit sa atin ang 3 million. VND. Yung 3 million VND, nasa 6,600 pesos. Pesos lang yun. Tapos, ang katirin ng withdrawal fee niya, 50,000 VND, which is around 100 pesos. Kaya, itodo niya na yung withdraw niya Di to ba- 3 million. Di ba parang okay na yun? 100? Mahal pa ba yun? Mahal yun. Kasi sa Japan, 110 yen is equals to mga around 30 pesos Oo. something. Ayun yung Mas mahal pa withdrawal pala ng fee. konti withdrawal fee dito. Pero okay na rin yun. So yun guys, 3 million VND lang yung pwedeng ma-withdraw dun sa ATM na napag-withdrawhan namin. Ewan ko lang sa iba. Nga, kasi ang nabasa ko kasi mayroong parang 10 million. Kaya ayun ang una kong try kanina, mga 5 million. Tapos, rineject. So basahin nyo pala yun. Meron yun. Sasabihin naman nun kung ano yung Withdrawal limit. limit or maximum na pwedeng i-withdraw dun sa ATM na napili nyo. So yun, after that, nag-grab na kami. So yes, may grab dito. At ang mura lang ng grab namin, around 200 pesos lang, no? Oo, 200 pesos from airport to our hotel, Hotel. dito sa District 1. Itong Kin Kin Hotel Hotel. Dongdu. Yes. 24 hours siyang bukas. Nag-i-English ang receptionist. At ang ganda ng room. So, baka
bukas ng umaga namin kayo ito dahil gabi na eh. Matutulog na Antok. kami. Antok na. Magbibihis, matutulog, at magpapahinga kasi madaling araw na. Good night. See you later. See you tomorrow. Good night and welcome to Ho Chi Minh, Vietnam. Yay! Good morning, guys! Xin chào! Xin chào! Welcome ulit dito sa Ho Chi Minh, Vietnam. This is our first time here. So, kung first time nyo rin, makaka-relate kayo. Kung hindi naman, makaka-relate din kayo kasi yung magiging trip natin ngayon will be very chill, very tito and tita relaxing trip lang. Very kami. This morning, magbe-breakfast tayo sa breakfast buffet ng ating hotel. May breakfast buffet? Yes, meron. Mamaya, ipapakita namin sa inyo itong hotel room at yung mismong hotel. I-review natin. And itutour namin kayo. Tapos, lalabas din tayo sa neighborhood para kumain, magkape, maglakad-lakad. At ano pang gagawin, sir? Yun lang. Yun lang pala. Kumbaga, iikutin natin kung bakit itong hotel medyo ayos eh, no? Yung For location. first time, no? Oo, for first timers like us. Kasi first impression pa lang, medyo natutuwa na ako dito sa hotel kahit na gabi na kami dumating. At di pa kami mapag-room tour kasi medyo nagulo namin. Ayun, no? Medyo nagulo namin. Oo, papa-ice muna natin. Yes. Tapos saka natin kayo ito-tour. Oo, di ba? Samahan nyo kami sa trip na to, okay? See you later! Itadakimasu. Breakfast na. So guys, hindi siya Vietnamese breakfast. Parang American Oo nga eh. Halo-halo. Kain. or halo-halo. Pero okay lang kasi sa labas tayo kakain ng legit and authentic Vietnamese food. Pero pwede kayong mag-request dito ng Pho. Ayun. So ayaw namin mag-request ng pho. Sa labas kami titikim nun, okay? Yung buffet breakfast pala is located below lang doon sa hotel. Japanese restaurant siya. So, madali lang makita. Okay guys, time na para mag-coffee Coffee break break. muna tayo. Let's go! Ito na ang ating first taste of Vietnamese coffee dito sa The Workshop Specialty Coffee na nahanap na dyan sa Google Maps. Malapit lang to dun sa hotel namin, so nilakad lang namin siya. Tapos, medyo naligaw pa kami, sumobra kami kanina. Alam niyo paano namin na-find out? Di, syempre, sinunod lang namin yung Google Maps. So, mali pa nga yan, sa kabilang side kami. Tumawid kami sa kabila. Tapos, lalampas na uli kami sa kanya. May manong na sumigaw. Di naman malakas. Sabi niya, workshop coffee? Workshop coffee, gano'n. So, good ano na naman siya, di ba? Good experience na, wow, may tumulong na local. Sabi niya, yes, thank you. Tapos yun, nakaakit na kami dito sa third floor. So yun, ito na ang aming experience ng first ever coffee. At alam niyo naman, sa Vietnam is coffee country eh. Diba? Coffee culture. So marami tayong titikman na kape dito. Kaya nakakatuwa na yung first time ay maganda ang ating view, maganda ang ating feels, ang ambience, at masarap yung kape syempre. Ikaw, sir, kamusta naman ang iyong kape for today? Ang in-order ko ay Ice Americano with extra shot. So, around 80,000 VND lang ito. Mura siya, parang lalabas mga 150 pesos, mga ganun. So, specialty coffee na siya kasi pwede rin kayo mamili kung ano-anong mga brew yung gusto mong gawin sa buhay. Tapos ako pala guys, I ordered cafe latte. Tapos yung milk ko is oat milk. Ganon din yung price halos, no? Oo. Ano talaga kayo, kumbaga coffee enthusiast. Matutuwa kayo dito kasi yun nga, pipili kayo ng brew nyo, tapos authentic talaga na Arabica yung coffee, and masarap siya, smooth. Kumbaga hindi siya yung may sabit. Smooth, walang sabit. And yung coffee nila guys, it comes with a very cute na kutsara or kutsarita panghalo. Tapos wala siyang lalagyan ha. So, ibig sabihin, iinumin mo siya with it. Nandyan siya. Or I don't know kung nilalagay ba nila sa lapag lang, sa table. Pero, no? Kagi.
Hindi lang kasi nilagay sa'yo. So nagdadap para ako nagdadap. Tira mo. Nakakatawa yan. Ulitin ko yung sinabi ko. Yung kape nila, it comes with a very cute, inulit, ito, kutsarita na mahaba. Panghalo, kasi, I don't know. Ako kasi, sa akin pwedeng haluin talaga dahil may milk nga eh. Yung sa kanya, black lang naman, or Americano, pero mayroon din. So, bakit kaya, no? Para mahalo mo yung ice. So yun, sabi ko nga, wala siyang lalagyan na iba. Kaya inumin mo siya ng nandyan. Very Pinoy. Parang ganun kami dati kapag natitimpla ng 3-in-1. Oo. May kutsarang kasama or kutsarita, diba? Si inumin mo ng may ganun. Like this. Ganon. Aray. Aray ko. Ang ganda ng view dito ha. Ang ganda ng mga buildings nila. Pakita ko sa inyo quickly. Picture na ako sa'yo. Okay guys, tapos na tayo magkape sa ating first ever coffee dito sa Vietnam. Nandito tayo ngayon sa Nguyen Hue. Sorry, hindi namin alam yung mga basa. First timer, saka hindi talaga namin alam paano basahin ang mga Vietnamese na words. So, yun. First impression ng ating paglalakad kanina dito sa neighborhood. Ano siya, no? Parang, actually, to be honest, parang Pinas din with character. With more flavor. Oo, kasi parang malalaman mo nasa Vietnam ka pag nandito ka. Kasi iba-iba yung mga ng building, itsura. Oo, ganda ng buildings. Yes. Tapos, yun yung sinasabi namin pag may character, yung ganda-agad ng mga buildings na makikita mo, hindi plain. May character. May flavor. Tapos, ang daming red and yellow. Kasi di ba yun yung color ng flag nila? Ito dyan, sa likod namin, yung red na yan. That is hop on hop off bus na bukas, yan ang activity natin. Yes. Tapos, additional lang doon sa first impression, in case hindi nyo pa alam, no, ang dami nga talagang motor sa Vietnam. As in, hindi pa kami masyado sa busy street, pero ang dami-dami na talaga, sabay-sabay talaga silang ma-under kanina. Yes. And yung nakapark, ang dami dami na. nakapark kanina. So, sabi nila, hindi pa namin natatry yung talagang tatawid ka sa busy street. Huwag ka daw titigil, yung parang nag-hesitate. Ganun pa naman ako pag tumatawid kasi natatakot talaga ako pag papalapit na sila. Pero ang tamang way daw is diretso ka lang kasi sila yung titigil for you. Tsaka, basta huwag mag-hesitate, mas malilito daw sila. Oo nga. Let's see. Basta ako, sasabay na lang ako sa Yes, sumabay ka sa akin. Doon ka lang sa likod ko, akong bahala sa iyo. Ayun, so lakad-lakad pa tayo. Punta tayo later sa apartment ba yun? Coffee apartment. Andito lang yun sa may Bukanan. Malapit lang yun sa hotel namin, kaya maganda yung pwesto ng hotel namin, which i-review namin later. For now, let's go to lakad-lakad pa tayo. Yes. Daming ibon. Oo, let's explore. Hulaan nyo nasan kami, guys. Kitang-kita naman sa likod, di ba? Yes, nandito na tayo ngayon sa cafe apartment here in Ho Chi Minh, Vietnam. Yung sikat na nakikita nyo sa social media. Ito yun, no? So, ano masasabi mo? Yun. Malaki siya. Kasi siyang building na maraming kape. At ang napansin ko yung may percentage sign doon. Nakikita niyo yun. Kasi nakita ko yan sa Kyoto. So, I think that is a Kyoto-based coffee. So, marami na dito mga parang branded na coffee talaga. And, di na tayo pupunta dyan. Yeah, nag-picture lang talaga kami dito. Binisit lang, para Yeah. ma-check lang. Tsaka- Oo. Unfortunately, yung tapat niya, supposedly doon nagpipicture ginagawa ngayon. So, dito lang kami sa may sidewalk mismo. Oo. Pero kita pa rin naman siya at mapipicturean pa rin na maayos. Oo. Di ka lang yung makakapag-walk or yung may picture na medyo malayo tas background mo siya. Oo. Kasi nga ginagawa yung part na yun dito sa park. Park ba to? Oo, parang may concert yata. Something. Oo nga, no, may ginagawang stage. Oo. So, yun, hindi kami makapunta doon. May barricade bawal pumasok. So, yun, na-check out lang namin. Maganda yung itsura niya. Kakaiba siya kasi parang apartment nga siya, di ba? Naginawang kapihan lahat ng bawat Oo. unit. So, mamili kayo, magsawa kayo sa kape dyan kung saan kayo magkakape dyan. Pero for us, mas gusto namin sa hindi masyadong
matao, nakapihan. Katulad kanina. Oo, sarap ng coffee doon. Oo. So ito, maganda lang talaga siyang makita. Para lang, alam mo yun, ma-check natin for the first time. So yun, we still recommend for you to check it out. But nasa inyo na kung magkakape kayo dyan, mag-try kayo ng kape dyan, or papasok pa kayo sa taas-taas. May elevator eh, no? May elevator Bakit? siya. Alam ko, nakikita ko sa Marius, may May bayad daw or something. So, parang ayaw namin ng medyo ganong hassle, baka meron, or may nakita rin ako na medyo mahal daw yung iba dyan, tapos parang, basta may mga haggling. Kaya hindi namin papasok. Gusto lang talaga siya namin makita yung building itself. At malapit lang ito sa hotel namin. Maganda talaga yung pwesto, promise. So, yun. Up next, lakad lang. Yun talaga yung purpose ng aming first Vietnam trip. Chill, relax, kape, kain, puro ganon. And may activity bukas or sa next vlog, kaya abangan nyo yun. Pero chill pa rin yun, kaya abang lang kayo dito sa aming channel. Subscribe. Marami pa tayo later. See you! Nandito tayo guys ngayon sa tapat ng Ho Chi Minh City People's Committee Building at napakaganda niya in person. At hindi lang yan, actually lahat halos na nadaanan namin building dito. Ang gaganda. Diba? Kasi ano talaga, nag-quick research ako. Vietnam's architecture is a mix of French colonial influence daw and traditional Asian design. And true enough, yun nga talaga yung itsura at ang ganda sa mata. So yun, ganito pala itsura kapag may French French Influence yung mga building. Ang ganda. So yung flavor nga is parang Paris and Asian vibes together. So yun yung Ho Chi Minh or yung Vietnam. Di pa kami nakakapunta sa ibang part ng Vietnam. So Ho Chi Minh pa lang. Pero tatry natin yung ibang lugar next time. Kaya siguro sila coffee culture. Kasi siguro sa Paris para may mga cafe. Di ba? Oh, pwede. Yun pa, ang Vietnam is known for coffee culture. I think nabanggit namin kanina yon or yon. True enough, ang daming ang coffee shop. As in, ang daming cafe, kaliwat kanan. At halos lahat ng nadaanan namin, aesthetic ang cafe nila. Aesthetic talaga. Talagang ang daming nagpipicture, nag-OOTD. Yan. Habang nag-vlog kami dito, sa kaliwat kanan namin may mga nagpipicture din na ibang tao. Tapos, alam mo yun, alam mong pwesto siya or place siya para mag-picture and video kasi very Instagrammable. Yun yung term na. Very Instagrammable at ang gaganda talaga ng spots. Isa pang Instagrammable sa Saigon Opera House. Let's go! Lakarin lang natin lahat today. Tara na! And we're here naman sa Opera House. Nasa likod namin. Again, ang ganda ulit ng mga architecture. Ang ganda ng buildings nila dito. At malinis. Alam mo yun? Parang well-maintained. Yun yung gusto kong sabihin kanina pa. Well-maintained yung mga buildings. Kasi kung puti, puti talaga. Kung yellow, yellow talaga. Ganon. Kasali sa Vietnam streets yung pagtawid-tawid kahit na maraming dumadaan na sasakyan. Kasi may mga streets or tawiran na wala talagang traffic light. So, ta-timing ka lang. So, kung hindi ka masyadong confident tumawid, sumabay ka na lang sa iba. Yeah. Di ba? Ganun na lang. So, kasi sabay-sabay naman yung iba tumawid. So, makisabay ka na lang kung hindi ka naman nagmamadali, di ba? So, kung malakas loob mo, di tawid ka lang ng tawid. And do not hesitate. Sinabi na namin kanina yun, di ba? Sabi ni John, napansin niya, kapag nag-stop ka ng parang quickly, mga 0.5 or 1 second na stop, aarangkada na sila. So, ibig sabihin, dapat buo yung loob mo pag titigil ka. Dapat buo din yung loob mo pag dedire-diretso kang tumawid para hindi sila malito sa'yo. In short, dapat buong-buo ang loob mo. Yun na yun. Yun lang, ganun lang, guys. Medyo mainit pala, ha? Hindi pala medyo, mainit talaga. So, tagaktak pawis levels. Ayun, oh. You know, basang-basa na yung dibdib niya, diba? Pero, carry lang, ganun talaga. Nasa tropical country tayo. So, sanay naman tayo as Filipinos, di ba? Mag-ready na lang ng mga pamunas. Tapos kami, may pang-spray kami sa damit na medyo malalamigan yung pakiramdam. Mag-spray nga ulit tayo, wala na effect eh. Tapos, bring hat, maybe, payong. Kanina nagtingin kaming payong kasi di kami nagdala ng payong dahil hindi nga kami nag-check-in luggage. Mga around 300 pesos yung payong na nakita namin. Medyo mahal So sabi namin, nag-iisip pa kami, bibili ba tayo? Or lakad-lakad lang tayo dito? At may mga shade naman at maraming puno. Oo. Ito yung gusto ko dito, ang daming puno. So maraming silong. Tapos alam kong mainit, pero yung nga, nagpapapress ko rin yung mga ibang punong
pwede kang sumilong. Ayos, di ba? Ayun, sarap maglakad-lakad dito. Ang dami ring nagpipicture guys, katulad namin at nagbi-video. Kasi nga, aesthetic halos lahat ng mga buildings at spots dito sa Ho Chi Minh. Malamang makikita tayo sa likod namin, ang dami nila. Isa tayo doon sa mga nagpipicture at video ngayon dito. Katulad nila. So yun, magpipicture-picture muna kami dito, video-video, and tignan natin kung ano pa yung magagalaan around our hotel. At makakainan at makakapihan pa. Kaya Follow pala, along. O nga, may pala. tour. Kaya pala Dami, daming dami. tao. At tara, sabay tayo sa kanila. Let's go! Joke! The moment of truth, guys. Tingnan natin ang broth ng pho. Manamis-namis siya. Hindi masyadong maalat. And amoy na amoy ko yung cinnamon stick. Alam mo, medyo iba yung lasa ng pho na natikman natin sa poblasyon. Parang mas gusto ko to. Sarap naman siya. Alam mo yung hearty meal. Siguro ang kulang na lang nito for me is konting anghang. Kaya dadagdagan natin mamaya siguro ng chili. Pero yung mismong broth na, malasa na siya for me. Basta mo na hindi masyadong mahilig sa pho at sa mga herbs, okay siya sa akin. Napakalambot ng noodles. Later, mag-add tayo ng mga gulay kasi kasama yun sa pho experience. Yay! Successful! We just had our first authentic pho here in Vietnam for our lunch. Napaka-hearty meal talaga ng pho. Actually, very light lang siya eh. Hindi siya super duper busog. Hindi siya mabigat sa tiyan. And ano masasabi mo sa lasa? Ano, kakaiba siya compared sa mga pho na natikman ko sa Pilipinas. Sobra. True. Ito walang alat. Yes. Tapos nandun yung lasa ng cardamom, star anise, cinnamon, tapos may iba pa. Pero yun yung pinaka nalalasahan ko sa kanya. Coriander meron din. Tapos maraming gulay na ibibigay. And then sinerch ko, kasi medyo ang dami eh. Sinerch ko if it's okay to leave it pag hindi mo naubos. Okay lang daw. Parang hindi talaga all the time nauubos or nako-consume yun, even ng mga locals. So talagang generous lang sila magbigay nun. Tapos ikaw na bahalang mag-modify nung pho mo, kung anong ilalagay mo. Pwede mong ilagay lahat, pwede mong ilagay yung konti lang. Ako kasi hindi ko masyado mahilig sa basil and coriander, so iniwan ko siya. Hindi ka nalagay? Tumikim lang ng tag-isang subo. Tapos, ang marami ako nilagay yung bean sprouts. Oh, yung toge. Bagay siya. Tapos yung broth, wala siyang alat. Tapos medyo manamis-namis. Doon ako nagulat. Matamis-tamis. Matamis-tamis. Tapos ikaw na maglagay kung bagay siyang lagyan ng konting soy sauce, no? Sumarap lalo. Tsaka yung chili nila guys, ingat. 3 piraso lang ng chili yung nilagay ko. Ang anghang. Pero nakakasarap lalo. Yung sili na yun, chop pa yun na 3 ah. 3 chop lang. Oo. Lasang-lasa mo na sa buong broth yung anghang. Pero sumarap. Yes. Yun. So, happy naman kami sa aming first pho experience here in Ho Chi Minh, Vietnam. Legit, authentic, at hearty nga ang kanyang feel. So, kinakain nila yun for breakfast, lunch, dinner, pwede yun kahit kailan. At marami kaming nakasabay na locals na kumain and foreigners din for lunch ha. Ang maganda pa doon is malapit siya doon sa hotel natin. Sobrang lapit lang. Wala pang 3 minutes walk. Wala pang 2 minutes walk. Sobrang lapit na talaga. At ang nagastos lang namin overall ay 265,000 Pesos. Joke lang. VND. So mga around, hindi ko lang sure yung conversion. Siguro mga 400 pesos. Lalagay ko lang yan dito. Tining! At dahil dyan, ito na.
Nakakain na kami, busog na kami, nakapag-refresh na ng konti, kahit puyat pa. Ito na ang promise namin sa inyo, itutur na namin kayo sa aming hotel dito sa Ho Chi Minh, Vietnam, which is para sa amin ha, perfect for first timer kasi convenient at ang ganda talaga ng hotel. Tingnan nyo na lang. Ito na, ready na kayo? Ito na! Tara na, halika na dito! So, etong Kin Hotel Dongdu is inspired by Kingsman. Alam niyo yun? Kung napanood niyo yun. Very vintage yung vibes, tapos classic western yung datingan. So, kaya may nakita kayo kanina doon na parang mga coat, tsaka mga shoes. So, ganun yung Kingsman, di ba? Kung napanood niyo yun. So, isa sa unique na feature ng hotel na to is yung vintage vibes niya nga. And very gentleman vibes na dating. Ganda. Tapos yung mga gamit, vintage din. Like, tingnan nyo to. Ganda. Ito. May telephone dito. Tapos mayroong camera dito. Ang ganda. May minibar sila dito sa likod lang ng reception. So, pwede kayo mag-lounge dito. Tapos, pwede kayong kumuha ng snacks dito. I'm not sure kung pwedeng iakyat sa room. Pero, nakakatuwa kasi you have different kinds of snacks na pwede nyong kainin while you're staying here. Tapos, 10 a.m. nga lang siya nagsa-start. Kasi, 6:30 a.m. to 9 a.m. breakfast naman. So, after that, mag-open na yung bar, itong mini bar, 10 a.m. I'm not sure hanggang anong oras. Pero, yan, available na siya for your snacks. Okay, ano pang hinintay natin? Pumunta na tayo sa kwarto at magpahinga. At syempre, bago yun, papakita namin sa inyo yung features ng buong room. Let's go! Welcome ako dito sa aming kwarto sa Kin Hotel Dongdu. Itutour na namin kayo at i-review natin ang buong room kasi nakita nyo na yung lobby area, pati yung reception area, pati yung labas, no? Pinakita na natin. So, ito na. Dito na tayo sa kwarto. First of all, we have a closet area na nilagyan na namin ng gamit, pantulog, ganyan. Tapos, meron ditong hair dryer and safe na kulay white. White na white. Uy, usually itim ang safe pero ito white. And then, lagayan ng shoes. So, nagpalit na kami ng sleepers. So, may provided na sleepers dito sa loob. Yan ang maliit na hallway dito bago makapunta sa bed area. So, let's go to the bed area. Ang bed natin is most likely a queen size bed. Parang same ng size sa bahay namin. So, perfect. Wow. Maganda ang bounce ng ating kama. Hindi matigas, hindi masyado malambot. Just the way I like it. And, naka-duvet. What I like, my favorite, guys, alam nyo na to, paulit-ulit ko sinasabi. Favorite ko kapag ang hotel ay nag-provide ng 4 na unan or tig 2 unan per person. Kasi, pag isa lang yung unan, parang hirap ako matulog. Gusto ko 2 talaga kasi yung isa, nihahag ko. Tapos, we have bedside table, magkabila. Usually, isa lang yan sa iba eh. Pero ito 2, tag-isa kami. And may outlet sa side ng right. May outlet din sa left, pero medyo malayo. Okay lang naman. And then we have magandang accent lighting. Tapos, ano ba tawag dito? Lamp na parang chandelier type na napapaba, ganun. Then, what else? Di ko alam kung ano to. Guys, ano to? Yung hotel kasi, nabanggit ko kanina is Kingsman inspired. Kung yung movie na Kingsman. So, siguro, I think, parang hanger yung shape nito. So, baka sampayan. Na social. Mga sampayan ng coat? Oo, sampayan ng coat. And baka mga necktie. Kasi partner ng coat, mga ganon. Di ko alam, guys. Wala akong alam. Di namin alam kung ano to. Pero, additional magandang something sa kwarto siya. Then, we go here sa vanity area. Meron silang provided na 2 water per day. So, naging 3 kasi hindi pa ubos yung isa namin from last night. Kaya,
Basta nagre-refill sila ng 1 bottle each per person. Then we have big mirror here, kaso hindi siya full body. Ako, I prefer a full body mirror sa kwarto kasi gusto ko nakikita ko yung OOTD ko bago ako lumabas. Pero walang ganon, so okay lang. Wala tayong magagawa. And then may coffee, 3-in-1 Nescafe, coffee mate, tas may tea din, tas may sugar dyan. Then kettle, of course, tapos meron tayong mug. Then, this one ang ganda. Ah! Oh my God! Hindi pala nakasara. Ayan, naayos ko. Okay, naayos natin. Ang ganda kasi, gustong-gusto ko yung kulay nung kin. Ano siya, gray and dark blue or gray and navy blue. So, very elegant yung dating. Ganon. Magganong ka nga doon sa salamin. Spider-Man meme. Sa ilalim pala, mayroon tayong tissue. Charot. Mayroon tayong, refrigerator na maliit. Okay, kaya mo yan. Yun, meron tayong refrigerator, tas may laman. So, syempre, mini bar or whatever. Ano bang tawag doon? Mini bar nga. Tapos, nandito yung list kung magkano yung mga items sa loob. So, hindi siya free. Yes, di siya free. Tapos, yan, may upuan dito pag magme-makeup, mag-aayos, ganun. And we have a big window. We have 2 big windows na may view, may pa-view sa labas, pero not really, may maganda pala. Tingnan ba to? What's that? O nga, no? School? Mosque. Mosque. Mukha siyang mosque nga. Oh, mosque. May mga buildings lang sa labas na makikita pag binuksan ang ating window. And as I've said, ang accent ng hotel na ito ay navy blue and gray. Ang elegant kaya tingnan, as in. Here, may isang upuan. Lakas makasyala, di ba? And meron din tayong mini table dito at ang free na apples. Guys, may TV. Ang laki ng TV, ha? Tapos, smart TV siya. So, pwede manood ng Netflix. Yung isa dyan, anong pinapanood mo? Anong in-install mo? NBA. Naka-install na or in-install mo lang? In-install ko. Oo, pwede naman siguro. Tapos, syempre, gagamitin mo is your account. Yun, nakakanood siya NBA here. Then, punta tayo dito. Nakalimutan ko, meron palang dito, phone. Pag kailangan nyo ng assistance, tawag lang sa reception. Ito na ang ating comfort room. Ready na ba kayo sa comfort room? Magugulat kayo dito kasi bongga to. May malaki tayong bathtub. Guys, hindi yung bathtub sa Japan. Yung bathtub sa Japan parang kalahati lang nito eh. Ito, talagang full body. Pwede ka humiga sa bathtub nila. And, mukhang malinis naman. And, ito pa. May accent din siya dito ng mga magagandang tiles. Tapos, hot and cold shower. Na-try na namin kanina. Ang ayoko lang dito is ititimpla mo pa yung hot and cold. Unlike yung iba na isa lang yung knob na pampainit na yon or pampalamig na. Ito, titimplahin mo pa cold, hot, ganyan. Hindi pwedeng isa lang yung buksan mo. Parehas dapat. And then we have sink. Syempre. Ang sink dito ay... Spider-Man meme na naman kasi. Spider-Man. Ito ang ating sink. Tapos may baso dito. May mga toiletries. May suklay. Toothbrush. But, may dala naman kami sariling toiletries din. Then, ayun. Pwede rin hot and cold sa sink. And then, may bidet. Kasi di ko lang sure kung normal naman dito na may bidet. Nabalitaan ko kasi, sa Taiwan, hindi pala. Kaya pala may mga nagtatanong doon, may bidet po ba may bidet po ba sa hotel na napagstayan nyo nung nag-Taiwan kami? Kasi hindi pala normal doon. So, good thing dito sa hotel naman pala sa Vietnam, may bidet. Kailangan natin yan. And of course, toilet. Hindi ko na bubuksan, no? That's it for our room tour or our hotel room tour. Pati yung hotel, na-tour na rin namin kayo kanina sa baba, di ba? So, perfect to for first-timers like us. Actually, guys, to be honest, this is sponsored for 4 nights. Yes, 4 nights. Turo ko sa inyo kung paano magkaroon ng sponsorship sa hotel na to. But, syempre, you have to be a travel or content creator din like us na
nagsha-share ng content talaga online. Just sign up dyan sa link sa aking description if you have those criteria. Kin Hotel needs creators to share about their hotels here in Ho Chi Minh, Vietnam. So, sign up lang kayo dyan. Pwede kayo magkaroon ng 2-night stay for free dito sa Kin Hotel in Ho Chi Minh, Vietnam. Okay? So, meron pa. Pwede kayong mag-book with 10% off using our codes dito sa Kin Hotel. Pwede nyo rin ito mabook sa Klook and Agoda. Meron din kami discount code sa Klook and Agoda. Nandyan yan. Yan. Kaya, ayun. Mamili na lang kayo kung saan nyo gustong i-book to. Either sa website mismo nitong Kin Hotels, sa Klook, or sa Agoda. Kayo na bahala. Lahat yan may discount codes kami. Recommended namin for a first night. Medyo nasa mid-range yung price. Hindi siya super mura kasi ang daming mas mura dito, to be honest. But, consider nyo to if gusto nyo ng super convenient na first trip. Or kahit hindi nyo first trip, kahit pang ilang trip nyo na, tas gusto nyo na medyo bongga or elegant at magandang hotel at magandang location, try nyo dito sa Kin Hotel. Tsaka madaming Kin Hotel guys ha. Nandito tayo ngayon sa Kin Hotel Dongdu, which is nasa sentro nga ng District 1. And maganda ang stay namin so far dito. Ang saya. Tsaka kahit super late nung dating namin, talagang in-assist kami. 24/7 kasi yung reception. Kasi 'di ba sa ibang mga hotels, lalo na sa Japan, mga hanggang 10 PM wala na. So sa self-check-in na kayo and all, ganon. Ito, tinulungan talaga kami, tapos inakit pa yung gamit, ganon. Sana natuwa kayo sa first day namin kasi kami natuwa kami. Sobra! Kahit na ganun kasimple lang yung ginawa namin for today, like kumain ng pho, nagkape, naglakad-lakad, at may mga spots na rin kaming na-check, ang gaganda ng mga buildings dito. So, yeah, sana nag-enjoy kayo. Marami pa tayong gagawin dito sa Vietnam. Bukas na bukas, may activity tayo, kaya follow along. Thank you for watching, subscribe, and see you around. Bye! Bye!